magbasa ng kanyang mga salita sa Episo chapter 5 verse 22. Ephesians chapter 5 verse 22 hanggang verse 27. Sabi dito sa KJV, mga kapatid, "Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wives, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish." Tayo saglit na manalangin muli, mga kapatid. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang iyong mga salita na aming binasa. Ikaw nawa, Lord, ang magsalita sa aming kalagitnaan. Ikaw din po ang magkaloob ng unawa sa bawat isa sa amin at ng kapahayagan. Gawin mo lamang kung ano pang nais mo sa aming kalagitnaan. At anumang mga bagay na nasa aming puso, sa aming mga sarili, na maaari pong humadlang sa pangunguna mo at sa iyong pagsasalita, ay magawa mo pong tulungan at turuan ng bawat isa sa amin na ito ay aming maisuko sa iyong harapan at ma-let go ang mga bagay na ito na hindi tama at hayaan na ang sumakop sa aming puso at kaisipan sa aming buong pagkatao ay ang iyong presensya, Lord, at ang iyong mga salita. Dalangin namin ang lahat ng ito at hinihiling sa iyo lamang at ipinagkatiwala sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may be seated, mga kapatid. So, magandang gabi sa inyong lahat. Sa pangalan ng ating Panginoon. So, maraming nagpaabot na hindi sila makakadalo ngayong gabi at ang ilan ay magla-live na lamang. At habang ini-entertain ko nga po sila at habang nagre-reply, isa-isa sa mga kapatid na nagpaabot ng kanilang message ay tila ba may nagsasabi sa aking puso na para bang may kaugnayan sa paksa. Kaya sabi ko sa ilan, huwag yung palalampasin yung mensahe sa gabi nito. Pakinggan nyo sa YouTube dahil napaka-importante ng aking i-share. At may kinalaman ito sa pakikipag-isa sa Diyos, mga kapatid. Paglakad na kasama siya. At gaya ng inawit natin, just a closer walk with Thee. Pag tinagalog natin yan, Lord, isang mas malapit pa po na paglakad na kasama mo. At ito yung panghuling bahagi ng ating paksa noong Sunday na hindi na natin nabigyan ng diin about sa relationship, about sa closeness na dapat meron ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya sa Panginoong Diyos. Na kung paanong si Juan na minamahal, si John the Beloved, na tipo at larawan ng Nobel ni Cristo, sabi ng propeta, na napakalapit niya sa Panginoon, na anupat ang bansag na ibinansag sa kanya ay beloveds. Si Pablo, from Saul to Paul. Si Pedro ay Simon at binansagan ng Pedro, isang bato, at may mga pinalitan din o binansagan ng pangalan. Pero ang may pinakamagandang pangalan na ipinangalan ng banal na kasulatan ay si John, sapagkat ang ikinabit sa kanyang pangalan ay ang pinakamamahal ng Panginoon. At alam ko na yung relationship na yon, mga mahal kong kapatid, ay two-way relationship.
Mahal ng Panginoon si Juan at alam ko na mahal din ni Juan ang Panginoon. Isa siya sa nakaramdam ng matinding kalungkutan nang ang ating Panginoon ay mabayubay sa krus ng Kalbaryo. Siya mismo yung nakasaksi sa nangyari at siya yung isa sa malabis na nalumbay. Pero nang ang Panginoon naman ay muling magbangon sa mga patay at magpakita muli, isa rin siya sa madaling nakarecover, nakarecognize sa Panginoon, mga mahal kong kapatid. So, napakaganda na maging larawan o halimbawa itong si John the Beloved sa isang mananampalataya, sa isang nobya ng Panginoon sa huling mga araw na ito na mayroong magandang relasyon sa Diyos. At ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa Panginoon, mga mahal kong kapatid, ay hindi ito naituturo. Hindi ito dala ng doktrina, hindi ito dala ng aral, hindi ito dala ng husay ng isang mga ngaral, kundi may kinalaman ito sa isang Kristiyano, may kinalaman ito sa isang mananampalataya paano niya tinatanggap ang salita. May kinalaman ito sa kaniyang sarili mismo, kung ano ang naroon sa kaniyang pagkataong pangloob, kung ano yung nandoon sa kaniyang puso. Kaya may kinalaman ang binhi, may kinalaman ang plano ng Diyos sa buhay ng isang tao, sa buhay ng isang mananampalataya para ito ay mag-function. At kumilos ito ayon sa proseso ng Diyos, mga kapatid. So sa gabing ito, isa sa kaisipan na nandito sa paksang ating tatalakayin ay about sa pakikipag-isa sa Diyos, mga kapatid. Pero yung topic ko, nahirapan po kasi ako maghanap ng topic o gumawa ng title para meron tayong ilalagay na title sa mga nagno-notes at sa YouTube natin. At nahirapan po talaga ako, nag-struggle ako sa title, ang dami ko nang naging title, United with God, Uniting Time, Be United with God. Pero hindi ako satisfied dun sa title, kaya nagbasa ng message, nagbasa ako ng mensahe ng propeta at isa sa nabasa ko sa kanyang paksang rapture, at mamaya ay babasahin natin, ay may nabanggit siya na isang napagandang pangungusap na sinabi ng Panginoon sa kanya, ipapakita ko sa iyo ang nobya. I will show you the preview of the bride. Kaya yung topic natin, yung title natin, the preview of the bride. Pag sinabing preview, mga mahal kong kapatid, alam nyo sa cellphone, kapag gumagawa ko ngayon ng display, ng wallpaper, may mga inilalagay dyan ng mga widgets, di ba? Calendar, kung meron kang mga music, may mga kanta ka sa Spotify, may ilalagay mo yun sa screen. At ang daming pagpipilian kung paano mo aayusin yung display, kung ano yung makikita sa cellphone mo at even sa laptop. At merong preview yan para bago mo siya i-active o i-activate, bago tuluyan siyang maging yun talaga yung gagana, may preview para magdidesisyon ka kung okay na ba yon. At kung yung preview ay maganda at you are satisfied sa ginawa mong pag-aayos, then i-go-go mo na yon. So alam niyo ba yung ibig sabihin ng preview? Mga kapatid, pag sinabing preview sa dictionary, merong bagay na ipinapakita na yan talaga yung makikita mo pag yan ay ipinakita na. Kaya lang pwedeng i-edit yon. Pwedeng yun ay hindi pa tapos, pwedeng tapos na. So ang preview ay it's either nasa proseso, isang bagay na nasa proseso na satisfy ka na sa isang bagay, o kaya naman kapag ipinakita na at merong kang nakita na gusto pang mas pagandahin, pwede mo ulit i-edit, then ipi-preview mo ulit. So ang ibig sabihin ng preview ay to view or show beforehand. Meron kang makikita. Kaya tayo bilang nobya ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, bilang mga mananampalataya, dito sa Episo, alam nyo, pag binabasa natin ito, tila ba napakabigat ng mga talatang nandito. Sabi sa verse 22, sa Tagalog, basahin natin, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. So ito ay patungkol sa marriage. Ito ay patungkol sa isang relasyon
sa pagitan ng mag-asawa, ng lalaki at babae. Pero ngayon, nangungusap si Apostol Pablo, mga mahal kong kapatid, sa lahat ng mga kababaihan, in natural aspect of life, na kinakailangan nilang magpasakop sa kanilang asawa. So, pwede kong sabihin kaagad sa verse 22 na ito ay preview, na dapat ganito ang kalagayan ng mga Kristiyano. Hindi lamang ng mga babae, kundi lahat ng mga believers, mapababae man o mapalalaki, mapayang people man o mapamatanda, elders, mga preachers, lahat ay kinakailangang magpasakop sa Diyos. So, ipinapakita ng Biblia na merong isang, sa programa ng Panginoon, pag ipinakita niya, may mga babae in natural way of life na nagpapasakop sa kanilang asawa, at in general sa spiritual, ay may mga mananampalataya na nagpapasakop sa Diyos. Di ba? So, yun po yung ipinapakita ng banal na kasulatan. Yun yung magiging realidad sa unahan. At sa pagpapatuloy sa verse 23, sabi diyan sa Tagalog, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. So ito yung pinag-usapan natin nung Sunday about sa pagiging ulo o pangulo ng ating Panginoong Yesus. Sabi niya, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So another preview, mga mahal kong kapatid, na ipinapakita sa verse 23 na kinakailangan ang lalaki na nangungulo sa kanyang asawa ay, sa verse 22 and 23, verse 22, Sir Marian, I'm sorry, verse 25 pala tinutukoy ko. Ituloy mo natin, verse 24. Verse 24, sa verse 24 tayo, datapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay. Verse 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. So, related yung verse 25 doon sa verse 23, na ang Panginoon ang tagapagligtas ng katawan, mga mahal kong kapatid. So, hindi lang ito patungkol sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Yung katubusan na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay pagpapakita na mahal niya ang bawat isa sa atin. Di ba? Na tayo ay kanyang tinubos, na tayo ay kanyang iniligtas. Pero along the way, sa 7 kapanahunan ng iglesia, lalong-lalo na nang ang Panginoon ay umakyat na sa langit, nang siya ay muling umupo sa luklukan ng karangalan ng Ama, at iniwan niya ngayon ang mga mananampalataya. At sa bawat panahon ay may mga Kristiyano. In physical way, mga mahal kong kapatid, maraming mga mananampalataya ang tila ba pinabayaan ng Diyos dahil namatay sila sa physical. Marami ang nagbuwis ng buhay. Marami ang naging martyr. Marami yung pinugutan ng ulo, pinakain sa leon, pinakain sa antik, binalatan ng buhay. At kung titingin tayo, tila ba pinabayaan ng Panginoon ang kanyang iglesia? Pero hindi gayon, mga mahal kong kapatid. Sapagkat hindi nakabase ang Panginoon sa pisikal na ito. Ang laman na ito ay temporal lamang. Ito ay galing sa alabok at babalik sa alabok. Kaya nga kapag ang tao ay namatay, makalipas lamang ang 3 araw, 72 hours, magkakaroon ito ng tinatawag na dekomposisyon. At kapag ito ay inilagay na sa libingan, ibalik sa lupa, at ito ay tinabunan, magpapasimula itong maagnas, kakainin ng uod. Di ba? So ang katawang ito ay, kumbaga, bagamat mahalaga, ang kahalagahan niya ay hanggang lupa lamang. Kaya pagdating natin sa millennium, sa bagong langit, mga mahal kong kapatid, sa pagtungo natin sa eternity, ang taglay nating katawan doon ay a glorified body. Di ba? Isang katawan na maluwalhati. Isang katawan na magpawalang hanggan. Kung kaya't ang ipinapakita dito na pagliligtas sa katawan, mga mahal kong kapatid, ay yung mystical body ng Panginoon. Yung mga mananampalataya na bagamat nangamatay sila sa pisikal,
pero iningatan ng Diyos ang kanilang kaluluwa, their soul, sapagkat ang inililigtas ng Diyos ay ang kaluluwa ng tao. Amen. Diba? Yung kaluluwa natin na nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan o paghihiwalay, ay tinubos ng Panginoon. At hanggang ngayon, sa bawat kapanahunan, from Episo to Laodicea, na panahon nating kinabubuhayan, ay may pagliligtas at pagtutubos na ginagawa ang Diyos. Kaya nga sabi na Apostol Pablo dito, na gaya ng asawang lalaki, ang ating Panginoon ang nagliligtas sa katawan. At hindi itong katawang ito na physical. Ang katawang tinutukoy niya ay yung mystical body. Amen. Yung mystical body, yung tinatawag na Bride of Christ, mga mahal kong kapatid. At merong preview na pinapakita sa atin dito na mahal ng Panginoon ang kanyang iglesia. Walang duda. At sana po nakikita natin yung preview na yon. Alam nyo, ibang bagay ang makita ang preview at makita mismo ang aktual. Pero napakaganda na makita natin ang preview at pagkatapos makita natin sa aktual. Sapagkat ang aktual ay wala pa. Diba? Ang kalubusan ng pagmamahalan ng mag-asawa ay wala pa. Patungo pa lang tayo sa kasalan. Patungo pa lang tayo sa millennium na tinawag ng propeta na honeymoon ng groom at ng bride. Pero ipinapakita na sa atin, merong preview sa Cross of Calvary, merong preview sa 7 kapanahunan ng iglesia na ipinapakita paano minahal ng Panginoon ang kanyang iglesia. At kapag nakita mo ang isang bagay na preview, magugustuhan mo na ito. Kagaya ng paglalarawan ko kanina, kung meron kayong mga cellphone sa mga mahilig sa gadget, yung mga matanda, di makakarelate, lalong-lalo kung yung cellphone nyo ay napakaganda. At kapag sinimulan nyo na yung i-customize at gusto nyo nang palitawin yung mga design na nandiyan, kung ano mismo yung nasa built-in ng yung cellphone, di ba, iaayos mo yan. Nasundan nyo ba? May gagawin kayo. Kung gusto nyo lagyan ng pangalan nyo, lagyan ng Bible verse, kagaya ng cellphone ko, araw-araw may Bible verse, nagpapalit araw-araw. Kapag gising ko, pag on ko ng cellphone ko, ang mababasa ko, Bible verse. At tinanong ko nga si Ate Chichi, nung nakaraan sabi ko, Ate, meron ka bang ganitong app? Napakaganda ka ako nito, kaya lang may bayad. Weekly. Binabayaran ko yon para lang, kasi sa app nga eh. At kada gising ko, pag tinap ko yung cellphone ko, ang bubungad sa akin, bagong verse na ang ganda. So yun tinatawag na preview. Pero yung nangyayari na kapag nakita mo na after ko ma-preview, bago yun nangyari, saan ko ilalagay, saan ko ba gustong makita ang verse, sa kaliwa ba o sa kanan, sa taas ba o sa baba. Tama ba? O kaya yung kalendar. Yung cellphone nyo may kalendar yan. Kung gusto nyo lagi nakikita yung kalendaryo sa cellphone, pwede nyo ilagay yan dyan, ayusin nyo, at ipipreview nyo. Pwede nyo tingnan kung maganda bang nasa taas, nasa baba, nasa kaliwa, nasa kanan. At kapag tinitingnan mo na kung okay sa yung kanan, pwede mo na siyang i-activate. At ganoon din sa spiritual, mga mahal kong kapatid. Ang mga bagay na ginagawa ng Diyos ay preview. Kaya nga sabi ng malimit nating marinig, yung ginagawa nating kantahan sa church, yung praise and worship, it is only a preview kung ano ang gagawin natin sa eternity. Na walang humpay na pagsamba. Na walang humpay na pagpupuri sa Panginoon. Tama ba? Ang tawag pa natin dyan, practice, sa ibang termino. Pero pag preview kasi, ang tawag natin yan sa musician, parang, ano na yan, more than practice. Ang tawag natin dyan ay rehearsal. Na yung song leader, after mag-practice, sasalang siya, na parang nagpapakanta na talaga siya sa araw ng linggo. Ang tawag doon, rehearsal. At kadalasan, alam nyo ba, sa limitado nating kakayanan, at limitado nating emosyon at damdamin, at abilidad, mga mahal kong kapatid, kung wala ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa bawat gawain, alam nyo, may mga pagkakataon at madalas na mas maganda pa yung awitan sa practice kaysa sa aktual na linggo. Yung preview, libawa, nag-practice yung mga musicians ng linggo, ay ng Sabado rather. Nag-practice sila ng pagkahaba.
3 hours practice. Then bago tatapusin yon, may preview na tinatawag o rehearsal. Para malaman na yung tunog ng drum, yung mikropono, yung backup, meron bang harmony. At kadalasan pag Sabado, ang ganda ng preview. Pero dahil tao lamang tayong nagsasaayos, kung wala ang Espiritu ng Diyos na kikilos pag araw ng linggo, imbis na mas maganda yung actual, masasabi natin, mas maganda yung practice natin kahapon, yung rehearsal natin kahapon. Pero ibang bagay sa Diyos. Sapagkat sa Diyos, mas maganda ang aktual. Dahil sa aktual na ipapakita ng Diyos, lahat ng preview, ipinapakita niya sa bawat kapanahunan ng iglesia, sa kapanahunan ng Episo, may preview. Pagdating sa Smyrna, may preview ulit, may nadagdag. Habang patungo sa dulo, patungo sa perfection, nabubuo yung imahe. Nabubuo yung gusto ng Diyos na mangyari. Kapag dating sa ating panahon, mga mahal kong kapatid, mas malinaw at mas marami ang nakikita natin. Mas malinaw ang nakikita natin sa nobya ni Kristo, kumbaga sa panahon ni Pablo, siguro yung damit na ikakasal. Wala pa. Naghahanda na sana sila pero dahil nadaya, itinabi na muna yung damit pang kasal. Nawala yung salita. Tama ba? Pero sa panahon natin, dahil malapit nang maganap ang kasalan, nakadisplay na yung damit. Pwedeng sa kasalan pa, merong tinatawag na may photoshoot, Brother Dante, merong video na ipinapakita, isinuot na nung bride, yung damit, preview. At makikita kung bagay ba sa kanya. Tama ba? Para sa araw mismo ng kasal, walang masasabi yung mga tao. Kaya yung mga designer, masusing tinitingnan, okay na ba yan sa'yo? May kulang pa ba? At kapag nasatisfy na yung bride at yung groom, habang tinitingnan ng groom ang kanyang bride, sa atin, bawal daw tingnan di ba? At bawal daw isukat ng bride. Tayong mga Kristiyano, di naman tayo naniniwala niyan. Pero sa mga pamahiin, bawal daw isukat yung damit. Tama ba, Brother Intoy? Sa pamahiin ng mga matanda. At bawal din munang makita ng groom. Pero tayo, pag nagsukat, yung bride at yung groom, parehas nang tinitingnan. Tama ba? At ganoon ang Diyos, mga mahal kong kapatid. Pero ang tanong ko sa gabing ito, meron na ba tayo nakikita? Di ba? So magbabasa tayo ng message ng prophet. Pakitype mo, Sir Mary Ann, ang keyword natin na Eve was a part of Adam. Dalawang hit ito, pero ang titingnan natin ay yung rapture na topic niya. Eve, sa Eva, Eve was a part of Adam. Sa paksa ni Brother Branham na rapture, 1965, December. So, buwan na kung saan kukunin na siya ng Panginoon at kinuha ng Panginoon. December 4, 1965, simulan natin sa paragraph 198. Rapture ba yan, Sir Mary Ann? Dalawa kasing hit yan. Yung isa ay oneness at yung isa ay rapture. Simulan natin sa 198. Yeah, okay. Sabi ng propeta, meron siyang ikinikwento na naging karanasan niya na isang gabi, nagkaroon siya ng pangitain, mga mahal kong kapatid. Nagkaroon siya ng vision at ipinakita ng Panginoon sa kanya ang kalagayan ng nobya at ang kalagayan ng mga simbahan. Noong nakaraang 2 linggong nakalipas, nung wala kami, ipinangaral ni Brother Alex yung The Division of the Church. Ibig sabihin, maraming simbahan. Pero sa maraming simbahan na ito, thousands of churches, merong mga, sabihin natin, namumukod tangi dahil sila talaga yung malaki. Sila yung maimpluwensya, kagaya ng Roman Catholic Church, kagaya ng Protestante, ng Pentecostal. Pag sinabing Roman Catholic Church, Europe. Pag sinabing Pentecostal, Amerika. Kaya makikita natin sa vision na ito na may mga nakita si Brother Branham. Sabi niya, I remember that night, naalala ko nung gabing yon, na meron akong nakita. Nakita ko ang preview ng nobya.
the preview of the bride. Sabi niya, habang ako'y nakatayo roon at tinitingnan ang napagandang maliit na babae, ibig sabihin, maliit lamang na iglesia, kukunti lamang ang bilang. Tama ba? Ang nakikita ni Brother Branham ay isang magandang maliit na babae. Hindi sobrang gandang kagaya ng sanglibutan, kundi isang simpleng babaeng maganda na tama ang kanyang kasuotan. At ang mga bagay ay tama na naroon sa kanya. At siya ay nagmamarcha sa ganitong paraan. So, tatagalogin ko na lang para mas maintindihan ng mga matanda natin. Di ba? At merong isang taong nasa tabi ko. There was somebody standing by me sa pangitain. At nakita ko, at sinabi, narito ang kalagayan ng nobya. Ano bang Tagalog ng preview? Yung pala hindi ko tiningnan. Ang Tagalog ng preview. Paunang pagpapakita. Yeah, ganoon na lang. Narito ang paunang pagpapakita sa nobya. Nakita ko siyang dumaan. At siya'y pumaroon sa bahaging yon at umikot. At may narinig ako at narito ang mga simbahan na nagsisidating mula sa gilid na yon, mula sa ibang sulok. Narito ang simbahan sa Asia. Di ba? Yung mga Thailands, iba-iba yung ano diyan, paniniwala. Ang Thailand ay Budismo, di ba? Ang China ay Shintoismo. So general na. Nakita ni Brother Branham ngayon ang mga simbahan sa Asia. At kung pag-uusapan natin ay naroon ang karumihan. At narito naman ang simbahan mula sa Europa. Protestante, Seventh-day Adventist, at kung ano-ano pang maraming mga simbahan na nagmula sa Europa. Oh my! At narinig ko ngayon ang isang rock and roll na tugtugan na paparating. At narito ang binibining Amerika. The Church of America. Ang simbahan ng Amerika. At wala na siyang anumang kasuotan. Ang meron lang sa kanya ay mga papel na kagaya ng newspapers, ng babasahing balita, na kulay abo, na tinatakpan ng kanyang harapan, na sumasayaw sa rock and roll. Alam mo yung tugtog ng rock and roll? Di ba? At narito ang binibining Amerika, ang Iglesia ng Amerika. Yan yung mga, lalong-lalo sa panahon natin, yung naglalakihan ng mga simbahan nila Joel Osteen, mga mega church, mga mahal kong kapatid. At ako'y nakatayo sa presensya ng Panginoon. At iniisip ko, O Diyos, bilang ministro, anong pwede kong gawin ngayon? alam nyo kung ano yung nararamdaman ko ng panahon na yon? Iniisip ko, O Diyos, itago mo ako. Ibig sabihin, nakaramdam si Brother Branham ng hiya sa Diyos dahil iniisip niya na ito yung kanyang ipipresenta. At kung pwede lamang na umalis siya sa lugar na yon at matapos na ang lahat, sapagkat iniisip niya na ito ba ang naiproduce ko? Ito ba ang nagawa ko? Ito ba? Paragraph 201, Sir Mary Ann, tuloy natin. At narito na ang mga babae ay makadaan na. Lahat ng kanilang ginagawa ay iba't ibang paraan ng rock and things, ng mga kantahang rocks at mga bagay na may kinalaman sa rock. Try to imagine kung paano sila nagmamarcha. Alam niyo naman yan, mga young people, kahit mga adult, paano yung mga marcha at sayaw ng rock. Magaslaw. Hindi mahinhin, mga mahal kong kapatid, ang kabaliktaran ng solemn ay rock and roll. Di ba? Kaya nga, kahit yung simbahan natin ngayon ay napapasok na ng rock music at ayaw ng Panginoon ng ganyan. Sabi dito, at maikli ang buhok at puro pintura ang kanilang mga mukha. At habang sila ay dumadaan, nakagayan niyan,
na dapat sana ay malinis na dalaga kay Kristo. Tama ba yung Tagalog ko? Turuan niyo ako pag nagkamali ako sa pagtagalog ko. Baka mamali natin yung mensahe. I'm sorry, Lord. I'm trying to Tagalog it for the sake ng mga matanda natin. Kasi binubulay ko talaga. Sabi ko, gusto ko sanang mag-Ingles para matuto akong mag-Ingles. Pero iniisip ko rin naman yung mga di nakakaintindi ng Ingles. Kaya sabi dito, at nang siya ay mapadaan na ng ganyan, iliningon ko ang aking ulo. At alam niyo, with this holding in front of me, diyo hirap Tagalogin, ito ay nakakahiya. Pagtingin ni Brother Branham, sabi niya, nakakahiya yung mga bagay na kanyang nakita. American Church, Asian Church, European Church. Dumaan, ganito pala, nang dumaan ang mga kababaiang ito, dumaan na sa kanya, at nang siya'y lumingon, may mga hawak sila, at pagtingin niya, kahiya-hiya ang kanilang likuran. Tama ba? Ibig sabihin, wala na marahil sa plot. Dahil nung andun sa harapan, tinatakpan lang daw ng newspaper. Tama ba? At doon sa likod, halos gulantang na ang lahat. Yung preview ay napaka disgraceful. At narito sila na ginagawa ang mga bagay na ito at aking inilingon ng aking ulo na umiiyak. Paragraph 202 hanggang 204 tayo. At sinabi ko, hindi ako makakatayo sa ganitong kalagayan. At siya, ang Panginoon, nakasama niya doon sa vision, at siya ay nakatayo rin doon. Nakasama ko. Him standing there and me, know that me, a minister of the church, and that's what I had produced for him. Narito ako, nalalaman niya kung sino ako, na isang ministro ng iglesia, na meron dapat may produce para sa kanya, meron dapat may presenta sa kanya ng mga Kristiyano. At sinabi ko, O Diyos, hindi ko po ito kayang tingnan. Hayaan nyo na lang po akong mamatay. At hayaan nyo lang po akong mawala. Diba? Ganon yung damdamin ng propeta. Habang ipinapakita yung preview ng nabwa. Sana wala yung nabwa doon. Sana hindi disgraceful ang nakikita ng Diyos sa atin ngayon. At ang nakikita natin, mga kapatid. So nag-adlib lang ako para maintindihan niyo kung ano ibig sabihin ng prophet. Habang tinitingnan niya yung American Church, European Church, general na yon, na lahat ng iglesia andun na nagsama-sama. Yung pinapangaral ni Brother Alex sa napakaraming simbahang nagkanya-kanya. Kanya-kanya ng paniniwala, ng turo, at paraan ng pamumuhay. At sabi ng propeta, hindi niya kayang tingnan ito. Hindi niya kayang tayuan ito. Hindi niya kayang ipresenta ito sa Diyos. At mas gugustuhin niyang mamatay na lang siya at mawala. At pagkatapos na ito'y matapos, mawala. At sa bawat pagkakataon na merong dumarating na isa, umaalis sila at pumaparoon sa isang lugar at nawawala. At naririnig ko ang tunog na nawawala. Next, itaas mo, Sir Marian. At narito, meron akong narinig na kakaiba. Then I heard something. At meron akong narinig na Onward Christian Soldiers, yung kanta sa Only Believe. At aking tiningnan. At narito, isang grupo ng mga maliliit na babae ng mga banal, sainted bunch of little girls. At narito, dumarating ang mga banal, isang grupo ng mga maliliit na babae. Kaya mapalad ka, Sir Erica. Kung natural lang ang pagtutuunan ng pansin, mapalad ka. Huwag mong ikahiya kung maliit ka. Sister Matit, delikado yan. Pag di yan nagpasakop, laglag yan. Diba? Well, spiritual naman po ito.
ipinapakita na ang simbahan ng Diyos ay maliit, kukunti lamang, kagaya na sinabi ng Bible, per not little flock. Simple lang ang iglesia ng Panginoon. Sabi niya, narito ang isang grupo ng mga banal na maliliit na babae. Just exactly the way they was. Eksaktong-eksaktong ano talaga sila. Lahat ay tama ang kasuotan. Yan ang preview ng bride. Amen. Tama ang kasuotan. Ipinakita doon na tama ang kanilang kasuotan. At ang kanilang mga buhok ay nakalugay pababa sa kanilang likuran. Tingnan niyo nga yung buhok niyo ngayon. That's the preview of the bride. Well, spiritual ulit ito. Kaya lang spiritual type natural, natural type spiritual. Kung ang pinapakita dito ay ang mystical body na tumitipo sa bawat bahagi ng nobya ni Kristo, at kayo yun mga sisters at tayo yun mga brothers, sa mga babae in natural, ang kanilang buhok pala habang tinitingnan ng propeta in preview, ang kanilang mga buhok na mahaba ay nakalugay sa kanilang likuran. Smooth. Malambot. Tingnan niya yung mga buhok niyo. Ay natural naman siguro, hindi doon nakabase ang Panginoon. Dahil kung in natural, baka walang nobya ni Kristo dito. Halos yung buhok natin ay magaspang. Di ba? Pero in spiritual application, sa preview, mga mahal kong kapatid, ipinapakita na ang smooth na buhok at malinis ay may kinalaman sa kanilang pagpapasakop. Sapagkat ang buhok ay pagpapakita ng kaluwalhatian. Kapag ang isang babae ay merong mahabang buhok at hindi niya pinapaputulan, ito ay maayos, ito ay malinis, ipinapakita doon na ang pagpapasakop niya sa salita ay napaka-smooth. Amen. Napakalinis. Wala kang maipupula sa kanya na nagmamarcha ng paganito sa step ng gospel, sa hakbang ng Ebanghelyo. Amen. Amen. So, na-imagine nyo ba yung preview ng bride, mga mahal kong kapatid? Na kung yung ibang mga isimbahan, mga tao ay nagmarcha ng naka-rock and roll, na walang anumang saplot na sa kanilang katawan, karimarimarim, napagmasdan, pero narito ang nobya ni Kristo in preview, na nagmamarcha sa saliw ng Ebanghelyo ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Na tama daw ang kasuotan, na mahaba ang buhok na nakaladlad sa kanilang likuran na napakalambot at napakalinis. Sapagkat siya ang salita. She was the Word. They look like one out of every nation. Bagamat sila ay buhat sa iba't ibang bansa, sabi doon, sila ay tila ba magkakamukha galing sa iba't ibang bansa. So wala pala to sa kultura. Hindi pwedeng sabihin ng Amerika, modern na kasi kami. Hindi pwedeng sabihin ng Thailand na ganito kasi ang paraan ng aming kasuotan. No. Ipinakita dito sa preview na bawat bahagi ng nobya ni Kristo sa bawat bansa ay magkakamukha. Di ba? Well, in spiritual, mga mahal kong kapatid, ibig sabihin, ang ulo nila si Kristo. Sila ay iisa, sapagkat ang nakikita sa kanila ay ang salita. Ang nababanaagan sa kanila, ang preview nila. Pag tiningnan mo ang buhay nila, iisang nakikita mo, ang salita. Amen. Kapag tiningnan mo, yung galing sa Pilipinas, galing sa La Purisima, na naging parte ng mystical body, ng pagkakaisang ito ng nobya, ang makikita mo ay ang salita. Hindi mo makikita yung kanyang ugali, yung kanyang pagkatao, yung kanyang nakaraan, kung ano yung kanyang pinagdaanan, kung saan siya galing na pamilya, kung saan galing na simbahan, na lokal na simbahan. Ang makikita mo sa kanya kapag nakita natin sa kabuuan ng nobya ni Kristo, ang salita. Amen. So wala nang kinalaman doon kung saan ka nagmula. Sino ang tatay at nanay mo? Sino ang pastor mo? Hindi pastor mo ang makikita doon. Pati ang pastor mo dapat ang makita si Kristo sa kanyang buhay. Diba? Ang magpipresent sa atin, mga mahal kong kapatid, ang propeta.
He will present us. At magkakamukha tayo doon. Sabi ng prophet, they look like one. Bakit sila parang magkakamukha? Bagamat ang mga taong ito ay galing sa iba't ibang parte ng mundo, from east, west, north, and south, nang sila ay sasalubong na, at ngayon ay naghahanda sila sa pagsalubong sa Panginoon, sila ay magkakamukha, sapagkat ang mukha nila ay ang salita. Amen. Hindi mukhang pera, hindi mukhang asawa, mukhang Koreano, mukhang Kanadyano. Sabi ng mga tao doon sa Lamay, si Brother Junior daw ay foreigner na. Kanadyano na yan eh. Hindi ka na Pilipino, tinatakwil kita bilang Pilipino. You are Filipino in heart na lang, but in law, you are not a Filipino citizen anymore. At kapag walang mararapture sa Canada, sorry ka. Ang bride nandito lang sa Pilipinas, tandaan mo yan, Brother Junior. At kung magrarapture na sa susunod taon, alakarin mo ng papilis mo. Kamag-alala, may bride din sa Canada. At yung mga bride doon, nagsisimba tuwing linggo. Yung bride doon, may pastor. Yung bride sa Canada, nagtatahids. Kung hindi ka nagtatahids, ando ka sa Amerika. Mamaya, may magandang sinabi ang propeta. May mga humihiwalay kasi. May mga gustong humiwalay. Habang tinitingnan ng propeta ang preview ng bride, habang siya'y tumitingin, katagalan, may mga gustong humiwalay. Tingnan natin sa pagpapatuloy. They look like one out of every nation. Mas maganda bang tinatagalog ko o English ko na lang? Tulungan niyo ako magdesisyon, Sister Virgie. Mas gusto niyo bang tinatagalog ko o basahin natin ang pulido ng English? Tapos adlib na lang. Tagalog. Tuloy natin. May Tagalog, Sir Marian? Pinapahirapan mo ko. My goodness. Kasi akala ko dina-download pa yan eh. Okay, basahin ka natin ulit. Diba? Anong oras na ba? Diyan na lang. Itaas mo nga sa paragraph. My goodness ka, dapat kanina mo pa yung ginawa. Pinarapan mo ako magtagalog. Sabi dito, pagkatapos may narinig akong isang gaya ng onward Christian soldiers. Tumingin ako at paparating yung grupo ng mga banal na mumunting dalaga. So ang ganda ng pagkatagalog, mumunting dalaga. Pagkatagalog ko, maliliit na dalaga. Nahirap pa lang mag-interpret. Sabi dito, mumunting dalaga. Sadyang tugmang-tugma kung paano sila nung una. Lahat ay nakadamit ng tama. Ang mga buhok nila ay nakalaylay pababa sa kanilang likod. Pino, malinis, nagmamarcha ng paganito. Sa akbang ng Ebanghelyo, tamama ako. Di ba? Sa akbang ng Ebanghelyo, siya ang salita. Para ba silang isa mula sa bawat bansa? Tinitingnan ko iyon habang sila'y padaan. At nakita ko silang dumaan. Imbis na pababa, nag-umpisa silang pumaitaas. Amen! Yun ang maganda dito. At habang tinitingnan daw ni Brother Branham yung naglalakad na nobya, una diretso lang, pero habang tinitingnan niya, nagpapasimula silang umakyat. At napansin ko ang isa sa kanila ay sinusubukan. 2 o 3 sa kanila ay sinusubukang mawala sa linya. Ibig sabihin, gustong lumabas. Gustong humiwalay. Sumigaw ako, manatili kayo sa linya. Yan yung inaawit natin, stay in line mga kapatid. At nawala na sa akin ang pangitain. At nakatayo ako doon sa silid. Sumisigaw, manatili kayo sa linya. Sa linya, yun. So, sa kalipunan ng mga nobya na nakita ni Brother Branham, meron pa rin mga gustong lumabas, mga mahal kong kapatid. Pero salamat may propeta. Yun ang kagandahan ng mensahe. Yung Lapurisima, muntik na lumabas eh. Diba? Hindi natin masyadong nirespect yung prophet. Pero salamat, narinig natin yung Espiritu ng Panginoon na naroon sa propeta sa pamamagitan ng mensahe, ibinalik tayo. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon, mga kapatid? Pangitain po ito, na kinikwento ng propeta, nagkaroon siya ng pangitain. Preview of the bride. At nakita niya na merong mga mananampalataya
na gustong lumayo, gustong humiwalay, mga kapatid. Okay, paragraph 204, last paragraph. Ano kaya? Tapos na nga kaya iyon? Natawag na nga kaya ang nobya? Iyan ba ang pinagdadaanan natin sa ngayon? Ibig sabihin, habang binubulay na ngayon ng propeta at ipinapahayag sa mga mananampalataya, tapos na kaya ang rapture? Yung preview ba na yon ay tapos na? Well, hindi pa. Kasi nga preview. Pero at least nakita niya kung ano pwedeng mangyari sa unahan. At alam natin kung ano yung mangyayari sa unahan, mga mahal kong kapatid. Meron na tayong mga nakikitang preview sa magpapatuloy. Kailangan niyang mahubog at maging larawan ni Kristo. At si Kristo ang salita. Yan lang ang tanging bagay. Kita niyo? Naroon niyon doon sa salita. Kita niyo? Walang isang mang bagay na maaring idagdag. Hindi iyon maaring isang babae ng isang kamay ay kagaya ng lalaki at ang isang kamay ay may pangkalmot na kagaya ng aso. Mga sisters. Di ba? Ang mga babae daw ay hindi pwedeng ang isang kamay ay maton at ang isang kamay ay mangangalmot. Sino dito ang nangangalmot ng mga sister? Nang aaway. Pag nakipag-away yung mga sister, kalmutan niya, sabunutan. At meron namang mga matatapang ang mga sister na ang isang kamay ay panglalaki. At sabi ng propeta, hindi dapat ganon. Basahin nga natin ulit. Hindi iyon maaring isang babae ng isang kamay ay kagaya ng lalaki. Ibig sabihin, may power, may puwersa. Siya yung may authority. At ang isang kamay naman ay ang isang kamay ay may pangkalmot na kagaya ng aso. Dapat na eksakto itong salita ng Panginoon kung paanong siya ang salita. Ang nobya ay bahagi ng kasintahang lalaki. Ang babae ay bahagi ng kanyang asawang lalaki. Pagkat hinugot siya mula sa asawang lalaki. Si Eva ay bahagi ni Adan mula sa tagiliran nito. At maging ang nobya, hindi kinuha mula sa isang denominasyon, kundi kinuha mula sa sinapupunan ng salita ng Diyos para sa araw na ito ang pag-agaw. Amen. Saan tayo kinuha, mga mahal kong kapatid? Sa tagiliran ni Kristo. Kinuha tayo sa kanyang salita. At kinakailangan ang preview ng mga mananampalataya, makita natin sa bawat isa atin ang imahe ni Kristo. Ang makita sa atin ay ang salita. Amen. Another quote, mga mahal kong kapatid, sa oneness, Sir Meran, balikan mo lang yung sinerch mo kanina. 2 hit yon. Ituloy natin itong another quote ng prophet. Eve was a part of Adam. 2 hit yon. Dalawang hit yan. Binasa natin yan, Brother Willie. Yung isa, yung una, 2 hit yan. Eve was a part of Adam. Oneness. Babasahin natin sa English para English naman tayo dito. Ang ganda ng mga English dito. Sabi dito, Adam was a part of Adam. Eve was a part of Adam. She was flesh of his flesh and bone of his bone. And that's what the correct union is. And that's what the correct union of the church, spirit of his spirit, word of his words, never deviating from the word. Sundan ba? Never deviating from the word. Kinakailangan ang iglesia, ang tamang pakikipag-isa sa Diyos ay espiritu sa espiritu. Salita sa salita. At ang isang mananampalataya ay hindi, sabi diyan, never deviating from the word. Pag sinabing deviating, mga mahal kong kapatid, departing. Hindi umaalis sa salita. Doon sa pangitain ni Brother Branham may mga umaalis. Pero nangusap siya, manatili kayo sa linya.
Stay in line. So kinakailangan ang mga mananampalataya ang nakikita sa atin, ang dapat na makita sa atin, mga mahal kong kapatid, ay nananatili sa salita, never deviating from the word. The real true believer will not compromise on any word. Preview ng true believer. Kapag merong ipinakita ditong malaking screen na ganito ang kalagayan ng nobya ni Kristo, never deviating. Tapos mga Sir Meran, asa na yun? Never deviating from the word. The real true believer will not compromise on any word. At kapag tiningnan natin, ganun dapat ang lilitaw, mga mahal kong kapatid. Ganun pala ang preview. Pag tinagalog natin yan, ang isang tunay na totoong mananampalataya ay hindi nagko-compromise sa anumang salita. Ang tanong, yan na ba yung preview natin ngayon? Yan na ba yung preview natin? Well, at least may preview. Doon sa program, inaayos yan, dapat yan ang lumitaw. Salamat na lang, mga mahal kong kapatid, sapagkat ang may kontrol ng programa ay ang Diyos. Habang inaayos niya ang program na kaya na paglalarawan ko sa cellphone o sa tablet, sa laptop, kapag hindi pa niya na isaayos ang lahat ng gusto nang mai-display, lahat ng gustong mag-function doon sa bagay na naroon sa kanya, pwede niya pang ayusin. Di ba? Pero ang unit, yung programa na naroon sa buhay ng isang mananampalataya na pagiging isang tunay na mananampalataya, hindi pala siya lumalabas sa salita. Hindi niya iniiwan ang salita at hindi siya nagpo-compromise. Pag sinabi pong compromise, mga mahal kong kapatid, masakit man ito, pero itong katotohanan, pag inuna natin ng iba kaysa sa gawain ng Diyos, compromise po yun. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, habang may mga nagpapaalam sa akin, Ryan ganito, Brother Ryan ganito. So, may lungkot na nadarama sa aking puso sapagkat habang binubulay ko yung paksa, nakaka-relate ang mga kapatid nating ito na nagkukompromiso sa salita. Sa ayaw at sa gusto natin, mga mahal kong kapatid, bilang taong nasa laman, limitado pa tayo dahil sa mga pangangailangan. Yung mga kapatid natin na nagpaalam na pumaroon sa Metro Maynila, like Brother Jeremy, Sister Bam, nagko-compromise sila. Hindi sila nakaka-attend ng weekday service, hindi sila nakaka-attend ng Sunday service, that's compromise. Pero sana makita nila at makita natin kung ano ang preview natin. Ang preview natin bilang isang nobya ni Kristo, hindi lumalayo sa salita. Hindi nagko-kompromiso sa salita. Tuloy natin yung pagbasa. Sabi diyan, remember, it was just one word that Eve compromised on. So ito ngang si Eve, isa lang yung ikinompromiso, mga mahal kong kapatid. Gaano tayo kadalas magkompromiso? Pero dahil sa isang kompromiso na ginawa ng tao, sabi dito, it was just one word that Eve compromised on. One word. But the true believer won't compromise on any word. Yan yung preview natin, mga kapatid. At hindi ko alam kung gusto niyong makita yung preview na yan sa buhay ninyo. At kung masaya kayong titingnan na ganyan yung preview ng buhay ninyo. Sabi diyan, it will hold the sword of the faith, the sword of the word, and claim every divine promise God made. That's it. 31, itong si Adan at si Eva, sabi dito, they were God's example to us. What we should be. Itong si Adan at si Eva, bago mahulog sa pagkakasala, ay isang halimbawa kung magiging ano tayo. Nasabi dito ng propeta na laging presente sa harapan ng Diyos, hindi nabubuhal kailanman, never failing, hindi nabibigo. At kapag sila ay nagsalita, ang Diyos ay sumasagot. Sila ay binabantayan
binabantayan sila ng Panginoon sa araw, at sa gabi naman, sa kanilang pagtulog sa higaan, ay sila'y binagmamasdan ng Panginoon, at sa araw ulit, sila'y pinapatnubayan, pinapakain, iniibig, nakikipagsalo ang Panginoon sa kanila, malimit. Commune with them constantly, all the time. So ito yung preview. Sa panahon pa ng Garden of Eden, meron ng preview kung ano ang magiging kalagayan ng nobya. Nasabi dito, merong pakikipag-commune sa Panginoon araw-araw, constantly. So ganito na ba yung preview natin, mga mahal kong kapatid? What kind of preview meron na tayo? Asan tayong preview? Doon sa before the fall o after the fall? Yung before the fall, ito yon. Yung sinasabi ng propeta na halimbawa si Adan at si Eva kung magiging ano ang nobya. Na laging katabi ang Panginoon. Na laging kasama ang Panginoon. Na kailanman ay hindi dapat mabibigo ang tao. Sabi dito, they were in God's image and God was in them. That's what makes a fellowship. That's what makes the union. Is God in His church. That's the union. Much could be said, got many places to go. United with Him is eternal life. And the only way we can unite with Him is to come every bit of His word. That's right. Take every promise and believe it. So dapat pala ganon. Magiging kaisa lamang daw natin ang Diyos, mga mahal kong kapatid. Ang preview ng kaisahan sa darating na panahon sa kasalan, sa marriage supper of the Lamb, sa millennium, sa bagong langit at bagong lupa, na walang hanggang pagkakaisa, pakikipag-isa sa Diyos. Kinakailangan yung nakikita sa atin ngayon, yung preview sa prosesong ginagawa ng Panginoon sa kanyang programa sa atin. Lahat ng salita ng Diyos, sabi diyan, the only way we can unite with Him is to come every bit of His word. Amen. Kinakailangan ang bawat salita ng Diyos maging kaisa natin. We are amen. We are agree, mga mahal kong kapatid. Kinakailangan nagpapasakop tayo sa kanyang salita, sinasampalatayanan nito, at pati na ang pangako ng Panginoong Diyos. 32. Now, Eve was united until she broke one word. Si Eva daw ay kaisa ng Diyos hanggang sa sinira niya ang isang salita. Doubted one word being true. Nag-alinlangan siya sa salita na ito'y totoo. That separated here. At ito ang naghiwalay sa kanya. Every word. Man shall not live by bread alone, but by every word. So we can be in God, united, because Adam and Eve before the fall. The preview, before the fall. So dalawang preview ang pinapakita. Ang isang preview ay before the fall, at ang isang preview ay after the fall. A poor disbelieving of the word was an example of what we could be in Him. Bago daw po yung pagkahulog ng tao sa kasalanan ay isang preview kung ano ang magiging kalagayan natin sa Panginoon. Ano meron sa paraiso ng Eden? Sabi ng propeta, sabi ng Bible, araw-araw merong fellowship sa Kanya. Lagi nilang kasama ang Panginoon at naririnig nila ng aktual. Face to face, they commune with God. That's the preview, mga mahal kong kapatid. Ipinapakita ang magiging kalagayan ng nobya ni Kristo at ng nobya, ng ating Panginoon at ng groom sa pagitan ng mga mananampalataya bilang nobya ni Kristo na sila ay kaisa. Hallelujah. Sila ay nananatili sa salita at mananatili kailanman sa salita. So before the fall, mga mahal kong kapatid, sabi ng mga unahang bahagi ng pahayag ng propeta, si Eva at si Adan ay laging nakikipag-isa sa Diyos. Meron silang tinatawag na fellowship or communion.
Merong pagsasalo-salo araw-araw. Kaya kung titingnan natin yung ating mga sarili sa panahong ito, what kind of review yung nakikita natin? Kagaya ng sinabi ko sa inyo noong nakaraan sa pangaral, mga mahal kong kapatid, habang inihahanda yung paksa na yon, ang isa sa nilalagay ng Panginoon sa puso ko. Kumusta yung relasyon natin at yung closeness natin sa Panginoon? Well, in physical, hindi pa natin makita. Pero kapag tumingin tayo sa spiritual, pag ginamit natin ang mata ng ating pananampalataya, ng ating pagkaunawa at kapahayagan sa kalooban ng Diyos, ano ang ating nakikita ngayon sa nobya ni Kristo? Na kahit nakapikit kayo sa pagbubulay, pwede niyong makita ang inyong sarili. Pwede niyong makita ang lokal na iglesia ng La Purisima at ang pangkalahatang mystical body ng Panginoon sa buong mundo. Ano ang nakikita natin? Alam niyo, sabi sa gobyerno, mga mahal kong kapatid, ang bumubuo ng isang barangay, pamilya. Di ba? Ang bumubuo ng isang bayan, mga barangay. Pero magpapasimula doon sa pinaka-bottom line. Ang bumubuo sa isang pamilya, individual. Kaya magpapasimula ito sa bawat isa natin. Bago natin makita ang isang lokal na iglesia, bago natin makita ang isang pamilya, ang titingnan natin ay yung ating sarili. Tayo mismo yung parte ng nobya ni Kristo. Kaya kung kayo ang titingin sa gabing ito, mga mahal kong kapatid, gagamitin niyo ang salita ng Diyos sa inyong pagtingin, yung pagkaunawa na inyong nakikita. Ano ngayon ang nakikita niyo sa inyong sarili? What kind of review bilang isang mananampalataya ang inyong nakikita? Well, alam ko, makikita natin marami pang dapat ayusin. Pag tayo ang tumingin, mga mahal kong kapatid, sa liminado nating pagkaunawa at kapahayagan at pagkaunawa sa salita ng Panginoon nating naririnig na ipinapaunawa niya sa atin, ang nakikita natin, hindi pa tayo tapos. At kinakailangan nating makita yon sa ating sarili. Pero kapag ang Diyos tumitingin sa atin, sa pangkalahatang iglesia ng Panginoon, sa kanyang mystical body, pag ipinakita sa atin ng Panginoon ang preview, kagaya ng nakita ni Brother Branham. Di ba? Makikita natin na ang nobya ng Panginoon ay napakainam at napakaganda ng kalagayan. Pero naniniwala ako na kung paano ito ipinakita ng Panginoong Diyos kay Brother Branham na ganito ang kalagayan ng nobya ng Panginoon, tayo bilang nasa espiritu na mayroong pagkaunawa, kinakailangan din natin itong makita. Sa pagbubulay natin, mga mahal kong kapatid, sa pagtingin natin sa salita ng Panginoon, makikita natin yung sarili natin. Kung anong klaseng mananampalataya tayo, and even yung lokal na iglesia ng La Purisima. Well, pag tayo ay tumingin sa ating sarili, ang makikita natin ay may mga kakulangan pa na kinakailangang punuan ng Diyos. Kapag nakita natin yung ating sarili na marami pang kulang, ang Panginoon nangungusap sa atin sa gabing ito, kinakailangan nating tanggapin ang kanyang salita. Every bit of His Word. Para maging buo tayo, para maging kompleto, yung nais ng Diyos na maging kalagayan natin at makita natin na kompleto tayo, na kagaya na nakikita ng Diyos na kompleto tayo, kinakailangan nating tanggapin, sampalatayanan, ang bawat salita. Nakikita nyo yan ngayon, nakikita nyo dapat yan ngayon. Yung preview na meron kayo dapat, handa kayong magpasakop sa salita ng Diyos. Yung preview na dapat nyong nakikita, handa kayong magpatuwid sa salita ng Diyos. Yung preview na dapat nating nakikita, nagsisisi ka sa iyong mga pagkakamali. Ang preview, nakikita mo yung maraming pong kakulangan. Pero merong pagnanasa sa puso mo, merong panalangin sa puso mo. Lord, gusto kong magawa ang iyong kalooban. Yan ang nakikita mo. Amen. Pag ang Diyos ang tumingin, kompleto. Siya kasi yung nag-program sa atin. Pero tayo na parte lamang ng kanyang programa, kung ano yung sukat at kaloob na binigay niya sa atin, yun lang din yung makikita natin sa ating sarili. Kinakailangang makita mo ang iyong sarili na buo. Buo kay Kristo.
Nakita ni Pablo ang kanyang sarili na buo kay Kristo, mga kapatid. Sabi ni Pablo, I am complete in Him. Nakita ni Pablo na nabuo ang kanyang pagkatao dahil sa Panginoong Jesucristo. Tayo, marami pa tayong kakulangan. Hindi pa natin kayang sabihin yung mga sinabi ni Apostol Pablo, mga mahal kong kapatid. For to me to live is Christ and to die is gain. I have crucified with Christ. Nevertheless, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Sabi pa ni Pablo, sabi doon, wala nang anumang hatol ang nakay Kristo. Sila na lumalakad, hindi sa kautusan ng laman o kasalanan, kundi lumalakad ayon sa kautusan ng Espiritu. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay totoong tunay ngang bagong nilalang. Hindi niya lang yung sinasabi, mga mahal kong kapatid, dahil naunawaan niya. Dahil nakita niya, nagagawa niyang sabihin yun sapagkat nakita niya yun sa kanyang sarili. Na-preview niya at naging aktual sa buhay niya ang pagiging kaisa si Kristo. Amen. Alam niyo, maraming simbahan sa ating panahon, they memorize the Bible, the Scriptures. Ang mga Pentecostal, paborito na lang ipangaral yan na, ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay bago nang nilalang. Pero ang bautismo sa Trinitarian, ang mga born-again Christian, familiar sila sa 8-1. Mga wala nang anumang hatol sa mga anak kay Kristo. Pero tingnan niyo, paraan ng kanilang pamumuhay. Yung nangangaral, pastora. Napakadaling i-coach. Napakadaling basahin. Napakadaling ituro, ipangaral. Pero ibang bagay ang makita mo ang iyong sarili na sumasalamin sa salita. Amen. Kinakailangang makita natin yon, mga kapatid. Anong gusto kong iparating sa gabing ito? Hindi mo lang dapat naririnig, hindi mo lang dapat nauunawaan, kundi dapat nakikita mo ang iyong sarili sa salitang iyong napapakinggan. Kinakailangang makita mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos, sa harapan ng Kanyang salita, kung ano ka. At kung merong kulang, gaya na sinabi ko sa inyo kanina, ang preview na makikita mo, merong pag-aayos, meron pang pagdadagdag na ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. Meron kang puso na may pagnanasa. Meron kang pusong dumadalangin. Kagaya ng mga kapatid natin nasa malayong lugar. Sana nga, ganong uri ng preview ang meron sila ngayon. Hindi natin ipinagbabawal na lumayo sila. Magtrabaho. Kasi pwedeng may mga nandito pero malayo naman ang puso sa Diyos. At merong mga Kristiyanong kasama natin nasa ibang lugar pero gabi-gabi umiiyak. Nananalangin, nagsasabi, Panginoon, tulungan mo ako sa aking mga pangangailangan. At meron naman ditong namumuhay ng barangay at masagana na, dumadalo sa gawain every Sunday, pero malayo ang puso at isip sa Diyos. Pwedeng nandito, pero ang kanyang mata, ang kanyang kaisipan ay puro paghatol at paghusga, pagmamataas sa kanyang sarili. At meron namang mga mananampalataya na malayo, na araw at gabi umiiyak. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Ang buong preview, ang makakakita niyan ang Diyos at ikaw sa sarili mo na ngayon na napakinggan mo. Kapag kayo ang tumingin sa inyong sarili, ano ang nakikita niyo? Isa bang nobya ni Kristo na meron ng paghahanda na ginagawa? Huling quote na gusto kong basahin, tayo magtatapos mga kapatid. Maikli lang ito. God is uniting His bride. At after dito tayo magtatapos mga kapatid. Bakit kinakailangang magkaroon ng pakikipag-isa ang mga mananampalataya sa Panginoon? Yung keyword natin, God is uniting His bride. Sa kanyang topic na The Uniting Time. And sign, 1963. God is uniting His bride. Yeah, paragraph 91. Sabi dito, God is uniting His bride. She is coming together from the east and the west, in the north and the south. There is a uniting time, and that's on right now. So nagkakaroon daw po ng pakikipag-isa. Nagkakaroon ng pagkakaisa, at ito ay nangyayari na simula noong 1963. Nakita ng propeta na merong pakikipag-isa ang Panginoon. What is she uniting for? The rapture. Amen. So, bakit merong ginagawang pakikipag-isa ang Panginoon, mga mahal kong kapatid? Sapagkat meron siyang inihandang pag-agaw.
Kaya binasa natin kaninang unang quote, yung topic ni Brother Branham, the rapture. May kinalaman ng rapture sa marriage. Merong kinalaman ng rapture sa kasalan at sa millennium. Sabi dito, God is getting here ready. Yes, sir, uniting. What is she uniting with? With the Word. Pinapag-isa ngayon ng Panginoon ang nobya sa salita. For all heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. She is uniting herself with thus says the Lord, regardless of what any denomination or anybody else says. She is uniting herself. She is getting ready. Why? She is the bride. That's right. And she is uniting herself with her bridegroom. See? And the bridegroom is the Word. Amen. Nakikita niyo na ba yan? Nakita ni Brother Branham yung pangitain ng nobya. At ngayon sabi niya, meron ng pagkakaisang nangyayari sa nobyo at sa nobya. Pinag-iisa ng Diyos ang nobyo sa nobya. At paano tayo pinakikipag-isa ng Diyos? Sa salita. Kaya gaano tayo kalapit sa salita, mga kapatid? Bulayin natin ito. Paunin natin pag-uwi natin. Gaano tayo kalapit at kaisa sa salita. Well, kung dadalhin natin sa natural, sa mga magkasintahan, sa mga mag-asawa, mga mahal kong kapatid, pag nalalapit na ang kasalan, inihahanda na yung kasalan, imposibleng merong ikakasal na hindi nagmamahalan. Hindi nagkakaroon ng malinaw na komunikasyon. Ibig sabihin, habang papalapit ang kasalan, mas nagiging malinaw sa magnobyo, magkasintahan. Yung mga bagay dapat na nakakaharapin nila. Kaya tayo ang nakakaalam, mga mahal kong kapatid. Kasabi dito, she is uniting herself, she is getting ready. Why? Inulit ng propeta yung sinabi niya sa rapture, she is the bride. That's right. And she is uniting herself with her bridegroom. See? The bridegroom is the Word. Paragraph 92, talon natin. Last paragraph. In the church, in the bride, in the Word is becoming so one. Until the very Word itself is working out the works of the bridegroom. Amen. You see it, a uniting. Not no more join the church, not more of this, but flee from everything and tied to Jesus Christ. See, it's the uniting time. God uniting His bride together, bringing it back just exactly, uniting the words of His promise. Amen. Saan daw tayo pinag-iisa ng Diyos, mga mahal kong kapatid? Para sa paghahanda. Saan tayo pinakikipag-isa? Sa salita. At para saan yung pagkakaisang ito? Para sa pag-agaw. Para sa kasalan. Para sa marriage supper of the Lamb. So sa pagtatapos, ano yung preview ngayon nakita natin sa mystical body ng Panginoon, mga mahal kong kapatid? Una, merong ginagawa ang Diyos sa paghahanda sa atin. Nakikita nyo ba? Kagaya ng nakita ng propeta sa kanyang pangitain, mga mahal kong kapatid, nakita niya ang nobya na nagmamarcha. Handa nilang salubungin ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. Another preview na nakita natin, kinakailangan ang isang nobya ni Kristo nagpapasakop sa salita. Na kung paano ang asawang babae ay nagpapasakop sa kanyang asawang lalaki, ay gayon tayo dapat nagpapasakop. Lahat tayo. Binata, dalaga, matanda, preachers, members, all of us, kinakailangang magpasakop sa salita. Nakikita ba natin yon, mga kapatid? Nakikita ba natin magpasakop? Pag sinabing magpasakop, hindi ka mangangatwiran, hindi mo tatanggihan, hindi mo papahindian ang salita ng Diyos. Napakapanganib po at napakadelikado sa isang tao na tinatanggihan ang salita ng Diyos. At sana hindi yun yung preview natin.
ang pagtanggi sa salita ay preview ng mga mapapahamak. Pero sa atin, kung merong mga panahon na tila ba tumatanggi tayo, merong propeta, may Espiritu ng Panginoon na magsasabi, manumbalik ka sa salita. Merong pagsaway na gagawin sa'yo. Merong pagtuturo na gagawin sa'yo sapagkat hindi ka papahintulutan ng Diyos na manatili sa kalagayan na palimit kang tumatanggi at humihindi sa salita ng Panginoon. Pangatlo, ang nakita nating preview, mga mahal kong kapatid, ang isang nobyo ni Kristo ay nananatili at kinakailangang manatili sa salita. Hindi lang nagpapasakop, kundi nananatili at mananatili sa salita. Pang-apat, na preview, laging kasama ang salita. Hindi lamang nananatili. Kung saan naroon ang salita, andun siya. Pero ibang bagay ang laging kasama ang salita. Saan man siya pumaroon, laging ang dala niya ay salita. Amen. That's the preview of the bride. Nananatili sa salita, kasama lagi ang salita. Father Junior, babalik ka ng Canada. Hindi ko alam kung merong salita doon na mananatili ka. Nandito. Paano yan? Nandito. Diba? Hanapin mo yung salita doon. Kasi Canadian citizen ka na, it is my message to you personally. Dahil isa sa mga araw to babalik ka na ng Canada, at least may babaunin ka. Hanapin mo yung salita doon. Kung wala doon, nasa puso mo, dalhin mo ang salita doon. Itaas mo ang bandila ng salita doon. Pasakop ka sa salita. Bagamat nandun ka. You have the church, you have a pastor, you have a brothers and sisters here. Kung paano yung ginagawa mo sa dati, you can support the brethren. Thank you for the aircon. But don't forget your tithes. Sabi ng propeta, every member of the church must to give his part, her part. So isang tagubilin ko to sa iyo at pinulpito ko para ang kapangyarihan ng Panginoon kumilos ngayon, kasi lagi tayong magkausap sa chat hanggang ngayon, wala yun sa puso mo. May the Lord help you and guide you, Brother Junior. God bless you. Sa mga nakikinig sa live, it is my personal message also, mga kapatid. Kung wala ang salita diyan, hindi kayo nakakadalo ng gawain, o meron man, kaya lang hindi kayo nakakapanatili, sana merong salita sa puso ninyo. At tayo nandito, saan man tayo naroon, mga kapatid, kinakailangan lagi nating dala ang salita. Kasama ang salita. Then panglima, ano pang nakita nating preview? Merong communion sa Panginoon. Pag sinabing communion, nakikipag-usap sa Kanya. You have a prayer life. Araw-gabi, nagpipray ka. Alam niyo, natutuwa ko kay Nani, ilang gabi ko nang nakikita pagpasok ko ng pintuan, nagpipray. Saan Sister Nani? Sana nga totoo yung pagpipray niya. Yeah, natutuwa ko kay Sister Nani, kay Ate Nani. Kada pasok ko ng pinto, nakaupong nagpipray. At hindi ko alam sa inyo, kung meron kayong communion sa Panginoon. Isang preview na nakita natin, merong communion ang nobya ni Kristo sa Kanya. Amen. Meron kang pakikipag-usap, hallelujah, pagkakaroon ng time sa Panginoon. At pang-anim, nakita natin, mga mahal kong kapatid, ang pinakamaganda, kung paanong nilikha ng Diyos ang tao sa ika-anim na araw, at ang makita ng Panginoon ang tao, sabi ng Panginoon, napakaganda. At inibig ng Panginoon ang kanyang creature. Minahal niya ang kanyang creature. Minahal niya si Adan. Kaya sa kabila na si Adan ay nahulog sa kasalanan, hindi kayang tiisin ng Panginoon ang kanyang likha. Kaya nung ginawa ng Panginoon, sinagip niya, tinubos niya, niligtas niya si Adan. Ibig sabihin pang-anim, nakita natin sa preview, sa Ephesians 5, sa mga quotes ng propeta, na mahal ng Panginoon ang kanyang nobya. At sana makita natin na mahal tayo ng Panginoon. Amen. Hindi lamang narinig na mahal niya tayo, kundi nakikita natin na mahal niya tayo. Pang-pito, last but not the least, nakita natin sa preview na umaangat ang nobya ni Kristo para sa pag-agaw.
Amen. Umaangat ang nobya ni Kristo, aangat siya at sasalubong sa Panginoon. Amen. At sa spiritual, mga mahal kong kapatid, pag sinabing rapture, ano ibig sabihin ng rapture? Matinding kagalakan. Matinding kagalakan. Kaya tuwing linggo, may rapture na nagaganap. Umaakyat kayo sa church. Tuwing Wednesday, may rapture na nagaganap. Umaakyat kayo sa church. Kami mga ministro, umaakyat sa pulpito because we have the rapture in our heart. Joy and fellowship with the Lord. Sana ngayon pa lang may preview na ng rapture sa inyong puso. Masaya kayo na umaakyat, na pumaparito sa gawain ng Panginoon. At sila na nakakaranas ng preview ng rapture ngayon sa kanilang puso, alam nyo na kung anong mangyayari sa inyo. Yung realidad ng rapture, mararanasan ninyo. God bless you, mga kapatid. Ating palakpakan ng ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo para sa isang panalangin. So, kinuha ko yung oras ko. 7:55, nagtapos ako ng preaching. Let us pray, mga kapatid. Iyuko natin ang ating mga ulo. Patugtugin mo nga, Ate Chichi, yung I Know I Am the Bride. Habang tayo nagpipray. Magbulay tayo, mga kapatid. Ano yung preview na nakikita natin? Nakikita ba natin na nobya tayo ng Panginoon? Sana, huwag niyong makita na kayo ay member ng La Purisima Church. Huwag niyong makita, maisip na member kayo ng HGW. Ang HGW na yan, hanggang dito lang yan sa lupa. Huwag niyong ma-preview na si Pastor Ryan ang pastor ninyo. Huwag niyong ma-preview itong simbahan na to, na maganda. Alam niyo, itong simbahan natin, pangit pa to, kumpara sa iba. Pero we're thankful and grateful. Thank God for this. Maganda na to para sa atin. Pero kung ikukumpara sa naglalakihang mga simbahan ng mundo, kitchen lang nila to, o kaya ay bodega lang nila to. Pero tayo, salamat sa Panginoon kahit papaano. Pinagkalooban ng matutuluyan at mapagdadausan ng gawain. Pero sana ang ma-preview ninyo sa inyong imahinasyon, makita nyo sa liwanag ng salita ng Panginoon, ay ang buhay ninyo na nakalinya sa salita. You're supposed to be in the Word all the time. Be in the Word always. Kung meron mga pagkukulang at kahinaan pa at pagkakawali, nakikita nyo ang inyong sarili na lumuluhod at nananalangin sa Panginoon, na patuloy na nagsisisi, nagsusumamo sa Diyos, Lord, tulungan mo ako. Panginoon, kailangan kita. Panginoon, patawarin niyo po ako. Meron kang matinding desire sa puso mo na magawa ang kalooban ng Diyos. Hanapin nyo yan, mga mahal kong kapatid. Hallelujah. Tayo manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na banal at dakila. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. Salamat sa gabing ito na muli mo kaming dinala sa dakong ito upang makinig ng iyong mga salita. Lord, sana nga po, ngayon pa lang, nararanasan na namin ang rapture. Alam namin, Lord, may mga taong kasama namin sa message, they believe that the rapture was already fulfilled or happens in natural or in literal. But we don't believe that, Lord, sapagkat meron kaming nakikitang malinaw na merong pag-agaw na sinabi ng iyong salita ni Apostol Pablo, na sinabi mo mismo, Panginoon. Even the prophet of our generation, Brother Branham, he told us the actual rapture. Nasasalubong kami sa iyo sa mga alapaap. What a glorious day, Lord, na ang mga banal, ang mga mananampalataya sa bawat panig ng mundo, na iisa lamang ang makikitang pag-uugali, pagmumukha, at ang makikita ay ang iyong salita sa bawat isa. Nasasalubong sa iyo at sasama sa iyo sa langit, Panginoong Diyos.
Pero kagaya rin po ng aming narinig sa gabing ito, ipinaalala sa amin na meron na pong preview, meron na pong nangyayari sa amin. At sana nga ho, Lord, maranasan ito ng bawat isa. Makita namin ang aming mga sarili na laging nasa iyong salita, nananatili sa iyong salita, nagpapasakop sa iyong salita, minamahal ang iyong salita. Merong kaganakan sa aming mga puso. At kung kami man ay nasusumpungan sa pagkukulang, na kagaya ng nakita ng propeta na merong mga lumilihis, ay merong mensahe, merong tinig na nagsasabi, stay in line, stay in line. At mapapakita ito, Panginoon, ng iyong mga correction, Lord, ng rebuke mo. Na kagaya ng sinabi mo sa Book of Revelation chapter 3, verse 19 to 21, sinasaway mo ang iyong mga iniibig. Lord, kung minsan gusto naming lumihis, dahil sa limitadong kalagayan ng aming laman, mahina, napapagod, nalulungkot, natatakot, nag-aalinlangan. Kung minsan, tila ba, nais naming iwanan ng iyong salita. Nagkakaroon ng pagdadoubt ang aming puso, ang aming kaisipan sa iyong salita. At nagkukompromiso ang ilan sa amin. Mas nauuna naming tingnan ang mga bagay sa labas, lapitan at takbuhan ang mga tao, ang mga bagay na meron sa lupa, kaysa ang magtiwala sa iyo ng buong buo. Pero salamat, lagi mo kaming idinedirekta sa iyo. Lagi mong sinasabi, manumbalik ka sa salita. Salamat, Lord, sa mga pagsaway. Salamat sa mga pagtuturo sa amin ng iyong salita. And every time, Lord, kami ay nagkakamali, ramdam namin ng iyong presensya. Ramdam namin ng iyong salita na nagtutuwid sa amin. At patuloy nagpapalago sa bawat isa. Lord, sa bawat isa nandito ngayon, sa mga kapatid ko, lahat kami nangangailangan. Mas makita nawa namin ng malinaw kung ano kami, Panginoong Diyos, ayon sa iyong programa. Nakita mo kami na malinis, maayos, banal, dalisay, puro sa iyong harapan. Ito nawa din ang makita ng bawat isa amin, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat. Pagpalain mo ang mga salitang ito sa puso ng bawat isa amin. Ang aming mga kapatid na nasa malayong lugar na hindi namin kapiling ngayon, at kahit man ang mga kapatid nasa kanilang mga tahanan, Lord, abutin mo sila ng iyong salita. Huwag lamang yung tinig ng nangaral sa gabing ito ang kanilang mapakinggan, kundi abutin mo ang kanilang kaloob-looban ng iyong kapangyarihan, Panginoong Diyos. Sa'yo namin ipinagkakatiwala ang gawain sa dakong ito. Ang bawat isa, ang bawat pamilya, Lord, sa'yo namin ipinagkakatiwala. Bawat ministry na aming ginagampanan. Sa lahat ng aming mga kakulangan at pagkukulang, ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na magpuno sa lahat ng ito. At sa aming mga pagkakamali, mga pagkakasala na nagagawa pa, dahil sa lamang ito, Panginoong Diyos, muli kaming humihingi ng kapatawaran sa oras na ito. Hayaan na bababa kami sa gusaling ito o matatapos ang gawain sa gabing ito, na kami ay muling nasariwa, Panginoon. Naging malinis muli sa iyong harapan, sapagkat ang iyong salita, Panginoon, ay patuloy na naglilinis. Kung umakyat man kami sa gabing ito na pumarito sa gawain na kulang, bababa kami na puno, Panginoong Diyos. Kung kami man ay umakyat na marumi sa gabing ito, bababa kami at uuwi sa aming mga tahanan na malinis, Panginoong Diyos. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapatawad at patuloy na nagsasanctify, naglilinis sa bawat isa amin. We claim, Lord, hallelujah, inaangkin namin sa gabing ito, by faith, Lord, sa kapangyarihan mo, Panginoong Diyos, sa iyong salita, ng bawat isa amin ay muling naging malinis sa iyong harapan, Panginoong Diyos. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you for thy word. We bring back to you all the glory and honor and praise. And we ask all these things in prayer, in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody says, Amen, Amen, Amen.